may kinuha mula sa isang drawer si Divina. Isang nakabalot na regalo na kasing laki ng kahon ng sapatos. Siya nga pala, ito pala ang regalo ko sa'yo. Pero gusto ko, buksan mo yan sa araw ng birthday mo. Iniabot ni Divina ang regalo sa binata. Thank you, Nay. Pero bakit sa birthday ko pa? Excited na ako eh. Masayang wika ng binata. At inalog-alog pa ang kahon at akmang bubuksan na ito. Pinigilan ni Divina ang kamay ni Justin. Basta, sa birthday mo yan bubuksan. Next month na yon, malapit na. Okay po, Nay. Pahinga na muna kayo. Sang-ayon naman ni Justin. Iniwan na ni Justin si Divina. Lumabas siya ng sala at naupo sa sofa. Noon lamang niya napagmasdan ang paligid. Makalat at mukhang ilang araw nang hindi nawawalisan. Silang lima ay may kanya-kanyang gawain sa bahay, pero mukhang wala nang gumagawa ng mga gawaing bahay. Busy na rin ang kanyang mga kuya. Hindi na nila hinahayaan na kumilos pa sa bahay si Nay Divina dahil medyo malabo na ang mga mata nito at may iniinda ng rayuma. Tumayo ang binata at kinuha ang walis tambo at dustpan. Habang nagwawalis, ay iniisip na niya kung saan magsisimulang maghanap ng trabaho. Balak niyang sa Maynila mamasukan. Nais niyang mapasaya at madala sa isang bakasyon si Nay Divina. Hindi man niya matumpasan ang sakripisyo nito sa kanya na ginampanan ng pagiging magulang, ay nais niyang bigyan ito ng kaginhawaan sa buhay ngayong tapos na siya ng college. Pagkatapos niyang maglinis ay pumasok siya sa kanyang kwarto at inilagay sa cabinet ang regalo sa kanya ni Divina. Nahiga siya sa kanyang kama at binuksan ang kanyang cellphone para tumingin sa mga job sites at maghanap ng pwede niyang applyan ng trabaho. Samantala, sa bahay ni Nanika ay lakas loob na humarap na si Diyos sa mga magulang ng dalaga. Anong ibig sabihin nito, Nika? Ni minsan ay hindi mo ipinakilala itong boyfriend mo. Tapos ngayon, sasabihin mong buntis ka? Malakas na sigaw at nanggigigil sa galit ang ama ng dalaga. Papa, sorry po. Natakot po kasi kami. Mangiyak-iyak na wika ng dalaga. Handa po akong pakasalan si Nika. Patawad po sa paglilihim namin. Kinakabahang wika ni Diyos. Lihim siyang napaluno. Inihanda na niya ang sarili kung sakaling bigwasan siya ng ama ng kanyang kasintahan. Naniningkit ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Ngayong mga kabataan, tapos na ang lahat bago kayo magplano. Anong klaseng desisyon ng buhay yan, ha? Malakas pa rin ang boses ng ama ni Nika. Tama na yan. Saway ng ina ni Nika. Pag-usapan na lang natin kung ano ang makakabuti. Dagdag nito. Isama mo dito ang magulang mo bukas. Gusto namin makausap. Wika ng ama ni Nika. Wala na po akong magulang. Lola na lang po. Sagot ni Diyos. Basta bukas, Diyos. Isama mo rito ang lola mo. Pinal at kalma ng wika ng ama ni Nika. Opo, sir. Magalang na sagot ni Diyos. Kahit kabado pa rin, ay ngumiti siya sa mga magulang ng kasintahan. Samantala naman, nasa Maynila si Paulo. Kasama niya si Laika. Magkahawak kamay ang dalawa habang nagkakape sa isang mamahaling coffee shop. Unang beses niyang dinala sa nasabing coffee shop si Laika dahil bukod sa mahal ang kape rito ay magastos din sa pamasahe dahil wala naman siyang sariling sasakyan kaya nagtataksi lang sila. Hindi naman maselan si Laika.
Madalas naman sila sumakay sa jeep, pero dahil anniversary nila, kaya gusto naman niyang gawing espesyal ang araw na yon para sa kanila. Happy 5th anniversary, love. Wika ni Paulo. 3 pirasong roses at isang love note lang ang bigay niya sa kanyang kasintahan. Happy 5th anniversary. I love you. Malambing na sagot ni Laika. Punong-puno ng kasiyahan ang puso niya. Senior high school pa lamang siya noon nang magsimula ang lihim na relasyon nila ng nobyo. Una nilang pagkikita ay nang mag-on-the-job training siya sa sarili nilang kumpanya. Di niya sukat akalain na may isang gwapong janitor pala sa loob ng kanilang pabrika. Naalala pa niya ang kanyang kapilyahan nang minsang sinadya niyang banggain si Paulo at natapon ang dala niyang kape sa pasilyo. Nakita niya noon kung gaano natakot si Paulo. Ang hindi alam ng binata ay sinadya niya ang pagbangga rito para lang magkaroon siya ng pagkakataon na makilala ito. And the rest is history. Love, kumusta na pala ang isinali mong kanta sa contest? Tanong ni Laika sa nobyo. Nakasama siya sa shortlisted composition at isasama ito sa final judgment. Masayang sagot ng binata. OMG, love. Sana manalo ka. Excited na tura ni Laika. Sana nga. Para sa atin yun, love. Wika ni Paulo. Maraming pangarap si Paulo. At kasama sa kanyang pangarap, ang kinabukasan nila ni Laika. Ipinagdarasal niya na kapag nanalo siya sa contest, ay itutuloy na niya ang pagluwas ng Maynila. Makikipagsapalaran na siya bilang mang-aawit. Oh my God, Laika? Parehong nagulat ang magsing-iro nang marinig ang boses ng isang babae. Napatayo si Laika. Nasa harapan nila ang kanyang ina. Mami, anong ginagawa mo rito? Ma'am Cynthia, good morning po. Magalang na bati ni Paulo. Natakot siya sa posibleng gawin ng ina ni Laika. Hindi pinansin ng ina ni Laika si Paulo. Sa halip, hinarap nito ang anak. Ikaw ang dapat kong tanungin kung ano ang ibig sabihin nito, Laika. Pinandidilata nito ang anak. Mami, boyfriend ko po si Paulo. Paliwanag ni Laika. Wala akong panahon makipagbiroan sa iyo, Laika. Matigas na wika ni Cynthia. Ma'am Cynthia, totoo po. Sorry po kung naglihim kami. Kinakabahan man ay lakas loob na sa ni Paulo. Tiningnan ng matalim ni Cynthia si Paulo at muling ibinalik ang tingin sa anak. Mananagot ka sa daddy mo, Laika. Wika nito. Mami, please. Hayaan mo ako na lang magsabi sa kanya. Magsasabi naman ako eh. Naghahanap lang ako ng magandang timing. Pakiusap ng dalaga. Halika na, umuwi na tayo. Hinawakan ni Cynthia sa braso ang dalaga. Hindi na nakapalag si Laika nang hilahin siya ng ina. Malungkot siyang tumingin kay Paulo. Natitigilan din si Paulo. Katapusan na ba ng pagmamahala nila ni Laika? Pagkatapos ng 5 taon nilang paglilihim, ay natuklasan ng ina nito ang kanilang relasyon. Malungkot niyang dinampot ang 3 red roses na naiwan ni Laika sa mesa at umalis na rin sa lugar. Samantala, nasa Maynila rin si Vester. Bumalik siya sa Calle 19. Kahit wala na raw ng pakay niya, ay dinala pa rin siya ng mga paan niya roon. Ewan ba niya, kahit napakadaldal ni Megan at mukhang lalaki ang kilos, ay gusto pa rin niya itong makita. Nagtatanong ang isip niya, nagkakagusto na ba siya kay Megan? Gustuhin naman kaya siya ni Megan